Hello po. Ayan. Welcome back po sa aming YouTube channel. Pasensya na po, medyo matagal kaming kasi ang hirap po kasi kaya medyo naghabol na po kami sa aming video. 3 na po yung na-upload kasi nga po medyo sumama po yung pakiramdam ko na nakaraan. Ang sakit ng ulo ko. Ayun. Nung sumakit yung ulo ko, siya nagpakalmo. Ayan. So, welcome po sa aming YouTube channel and subscribe po and like. Sana po nawa makatulong ulit sa inyo tong bagong vlog namin. At yung mga nauna na rules and day 1, day 2, day 3, day 4. So, maghahabol kami ng aming upload para po sa inyo. Ayan. So, ayan. Ngayon po, ang pag-uusapan po natin is yung day 1. Day 1. Ayan, yung life of abundance. A life of abundance. Ayan. Siyempre, yung abundance po, alam naman natin na masaganang buhay. Ayan. So, magbibigay muna po kami ng sa screen natin ng isang verse. Ayan. Ayan, lalabas na yan po dyan. Job 22, chapter 22, verse 21. Sabay tayo. Makipagkilala ka sa Kanya, at ikaw ay mapayapa. Ano pat ang mabuti ay darating sa iyo. Sa iyo yun. Yes. Ayan. Magpamapit tayo sa Lord. Kilalanin tayo ng gusto. Kilalanin din natin siya ng gusto na siya ang lahat sa buhay natin. Na kumikilos ng buhay sa atin. Di ba sabi nga doon sa unang rules, dapat ma-realize mo na aktibo siyang kumikilos sa buhay natin, di ba? Ayan. Tapos, gusto ng Diyos na lahat tayo bigyan ng masaganang buhay. Yan, tatandaan niyo po yan. Hindi po gusto ng Diyos na nahihirapan ka. Puro bigat ang yung nararamdaman. Hindi galing sa Diyos yan. Puro problema. May mga konsumisyon kang kasama. Example na rin po namin, singit namin, yung testimony namin sa mga sakit namin. Siya po is nagkaroon ng tubig sa baga. Ako po, nagkaroon ako ng operasyon sa gallstone 2017. Ayun ay tinatawag 2018. Na bato po sa abdo. Oo. Imagine niyo po, hindi pa namin na testimony yun, no? 2017 siya yung inoperahan. Nilagyan ng tubo dito. So, yung mga nakakaintindi dyan nung about doon sa ginagawa. Tingnan niyo po yung ginawa sa amin ng kaaway. Ay, grabe talaga. 2017 paano kami yun. talagang nilulugmok niya. Pero bagamat mabuti ang Panginoon. Yes. Ang doon is, wag natin sisihin ng Lord sa buhay na meron tayo sa ngayon. Kami kasi, nung time na yon, never namin sinisi ang Lord. Kasi, na-realize namin, inani na namin eh. Ano yun? Hina-harvest mo na yung ginawa mo. So, vision niya. Yung drugs. Isa po yun sa inano ng doktor na sa kanya, kinausap niya. Nung nangyari sa'yo, Christian na tayo nun, no? Oo. Pero nung siya, pero, ang pumasok sa isip natin nun eh, para sa akin, parang sinusubok kami ng Lord kung hanggang saan ba ang yung faith. Faith. Pero hindi. Anak ko, parang ganun po eh. Oo, pero lumapit pa din kami sa kanya nun. Hindi ka rin kami bumaba. No, hindi kami tumalikod or Kasi sabi mas lalo po kami nag-serve. Oo, yung mga nakakausap namin, yung sinasabi, 1 taon pa lang wala pa 1 taon, may nangyari na naman. Ngayon, sabi namin, hindi yan pagsubok ng Diyos. Ginawa namin yan. Pagliligtas yan ng Diyos sa amin. Oo, hindi yun yung pagsubok. Pagsubok, oo. Kasi, na yan eh. Andyan na. Pero, imagine nyo po, puputok na pala siya. Diba? Miracle na po yun. Kasi, kung makikita nyo po siya, hindi ko alam kung na-post ko siya sa ko. Pero, ganyan na po siya kalaki. True po. True. Talagang siya. Legit. Para siyang bato ng graba. Sobrang laki po. 3. Tapos may mga nakadikit na siya sa niya. Kasi pinakita po siya sa asawa ko eh. Ang nakuha eh, laki po ng pugo. Yun. Oo. Sobra. Tapos nagtataka. Nagtataka ang mga tao doon sa hospital. Kasi lahat po ng kasabay ko, pati doktor, maliliit, gamunggo lang yung kanila. Tapos sumasakit na yung tiyan nila. Ako, sumasakit din po, pero
sinisikmura lang ako. Tapos nagulat Hindi sila na, hindi pa yan pumutok. Hindi pa umano. Hindi kumalat sa buong ano mo. Doon din po ako nagtaka. Tapos sabi ko, ang tagal na palang ganito kalaki ng bato ko sa abdo. Hindi pa siya pumuputok. So, the Lord saved me. Diba? Diba? Yung buhay ko, hindi talaga niya pinabayaang mawala. Kahit na inabuso ko. Actually po, ang lakas namin uminom noon. Yan. Inom ako. Grabe, hindi ako nagtutubig. Parang yung soft drinks, ginagawang tubig. Yung taba, grabe po. Pag nag-ano kami ng DM, yun ang ano doon, ang lesson po doon talaga is, isipin mo kung bakit ka nagkasakit. Diba? Kami, inisip namin. Yun ay dahil inabuso namin yung templo ng Panginoon. Ito, yung katawan namin. Na hindi dapat. Diba? Sabi nga ng asawa ko nun, diba? Ito, templo to ng katawan natin. Diba? Hindi dapat to sinisira. Sinira mo yan. Inaalagaan dapat. Oo. Matik yan, diba? Pero, sisirain ka niyan eh. Pero kung tingnan mo naman, bakit kanya binuhay? Oh, may purpose. Dahil may purpose ang Panginoon. Mag-vlog pala kami. Yun. Yun pala yun. Ito pala yun. Oh, hindi. 2018 ako na opera. Patuloy na pag-serve at pagiging tapat. Oo, naging may tayo kung may mga bagay tayong mga gantong pangyayari po. Tsaka po nung time na na-operahan ako, after nun, December, it's my first time po na sumama ng mission sa Bali. Ay, nagsunod-sunod na. So, binuhay ako na Lord, ang daming purpose. Pamilya ko. Yun ang talagang tumatak sa amin, ay base sa aming mga pagpapasakop. Kumbaga, pag-aaral sa Biblia, sa aming pastor. Pagsunod. Tsaka, dapat, nga pala po. Yun naman pwede man ay dapat gawin talaga. Tsaka sa mga viewer po na nanonood, yung mga nakaligtas ng COVID or yung mga nakakaligtas po sa mga ganyan sakit. Kahit anong sakit. Tandaan niyo po, may purpose ng Lord kung bakit kayo nabuhay ulit. Yes. Huwag natin sayangin. Huwag nating sayangin. Gamitin, gawin natin kagamit-gamit. Tama, okay? So, balik tayo dito. Yung testimony lang kami ng konti lang, kahit medyo humaba. Para lang din meron kayong idea dun sa mga nangyayari din sa inyo po. Yan, yung mga negatibo, inaalis ng Lord yan sa atin. Kailangan, alisin din natin yung negatibo. Kasi meron tayong mga insidente na nag-aalangan. Oo, yun. Yung gano'n niya parang nag-aalangan na. Pasasaganahin ba ng Lord yung buhay ko? May ano ba? May ang dami nangyayaring pagsubok. Ginawa ka na. Ba't wala pa din? Pero hindi po totoo yun. Magpasakop po tayo sa Lord. Magpasakop tayo. Yun yan. Mag-aantay tayo. Siguro kulang pa. Oo, dito sabi nga sa Job 22, makipagkilala ka sa Kanya. 'Di ba? Tapos ikaw ay mapayapa, ano pa tang mabuti idarating sa iyo. Yes. 'Di ba? Magantay ka lang. Tsaka sabi nga, yung sa Job 22, makipagkilala ka sa Kanya. Nakalagay din, nakaano din dun sa ano ni pastor sa day 1 niya na sumang-ayon ka, 'di ba? Sumang-ayon ka na buksan ng Lord yung buhay mo at i-receive mo siya. Tanggapin mo siya. Kasi kaya lang naman nagiging negatibo ang kaisipan mo. Kasi hindi mo tinatanggap sa buhay mo na siya ang provider mo, siya ang lahat. May control ng lahat. Siya ang lahat ng may control. Kayang gawin. Oo, yun lang naman yun eh. Tanggapin mo siya sa buhay mo na siya yung provider. Automatic kikilos ang Lord sa buhay mo. Minsan hindi mo lang kasi pinapapasok di ba? Tapos, humihinto. Nasa gitna na, hihinto. Mga ganun. Di natin alam, paparating na pala. Bigla tayo hihinto. Tsaka tandaan nyo po na, ganun tayong case. Yung papasukin nyo siya sa buhay nyo, at ilagay nyo sa isip nyo na siya ang nag-iisang magpapasagana ng buhay nyo. Wala nang iba. Walang ibang tao, hindi ibang tao. Yan po itatandaan nyo. Yung kapitbahay mong nagpapautang. Yung Bombay. Yan. Lulubog ka lang yun. Papupugin namin yun. Paano namin i-debug lang. Kasi kami po every morning, maggagawa kami. Hindi po kami talagang umaasa. Sabi nga doon sa unang rules, meron kami nabanggit po doon sa unang rules na may example doon na
huwag kang mag-pray ng, halimbawa, magpe-pray ka, Lord, kailangan ko ng 10,000 kasi may puhunan akong gagamitin sa tindahan. In Jesus' name. Gamitin mo si Maring ganito. Para pautangin. Para pautangin. Kausapin mo ang taong ito. Usapin mo ang Holy Spirit, ang taong ito. Ang tanong, nag-pray ka ba o inutusan mo ang Lord? Diba? Sabi nga doon ni Pastor, teka, parang inutusan mo ang Lord. May sariling paraan po ang Panginoon para kikilos siya sa buhay mo. Kasi po kami, pag nagpe-pray po kami, lalo dati, first time namin, ite-testimony lang din po namin, para din po sa iba, na feeling nila hindi nila kayang gawin sa church nila, or yung mga ibang tao na akala nila, wala silang kakayahan. Testimony na yung nangyari noon, yung sa first big project namin ng printing namin sa damit. Natatanda mo yun? Yung, yung natin, first fruit natin na dinala natin sa, kasi po nung pag nag-mission po kami, yung first time na ay 2 beses, ang binibigay lang namin gift nun, yung pinaglugian namin. Kasi po namili tayo, di ba, nagtindahan kami, yung mga all item 10, yung mga ipit-ipit sa Divisoria. So, yun, nalugi kami. So, inisip namin, Lord, ano gagawin namin dito? Sayang naman yung mga ipit-ipit ba? Tinabi namin, tapos naisip namin na, i-gift na lang natin sa mga bata, kasi may mga laruan pa, tapos bago pa naman po, kasi naka-plastic pa. So, yun yung binigay namin. Yun yung mga paninda namin. Binigay namin sa mga baler, sa mga bata. Oo. Tapos po, nagkaroon po kami ng, printing services. Hindi namin ina-expect na yung puso namin mapupunta rin sa mission. Nakapag-decide kami mag-asawa na subukin din. Yun nga, yung sa Malakay 3:10, di ba? Yung nakaunang rules na video, na sabi nga nila subukin mo ang Lord, di ba? Kung hindi niya buksan ang kalangitan ng blessing niya sa'yo. Totoo po yun. Inano sa amin ng pastor namin yun na, subukin mo. Sinubok ka namin. Ano nangyari nun? Wala pang customer. Wala pa kaming customer. Nag-iintay kami. Bago lang kami. March 1 kami nag-start. Tapos yung print ng t-shirt, isa-isa yung nagpapagawa. Bandang April ba yun or may nagpagawa? Election. 100 pieces. Sagulat kami. First time namin. Kabago-bago lang namin. May magtitiwala. Diba? Parang, Lord, ano mangyayari? Ang tagal namin. Oo. Tapos sabi namin, Lord, gusto namin magbigay. Gusto namin magbigay sa bata. Sabi namin, Lord, bigyan mo lang kami ng isang project. Yung pinakauna naming project, ibibigay namin ng buo. Binigay. May biglang may tumawa, may nag-chat. Malapit na yung time nun. Oo. Malapit na yung day. Kinakabahan kami. On time si Lord. Oo, on time na on time. Malapit na yung... Hindi siya na-delay. On time siya. Malapit na yung nun At yun na yung pinagpasalamat talaga namin na doon namin natutunan na talagang totoo ang ginagawa ng Panginoon. Kung hindi mo subukan, wala nang mangyayari. School supply pala yun. Sinubukan namin yun. School yun. supply. Kasi ang will naman po kasi namin yun ay para sa mga kapwa rin namin. Sa mga kabataan. Saan pa ba natin dinala yun? Sa Baler yun, school supply. Mission yun na talagang yung iba, hindi po. Yung mga sa ibang nanonood po. Yung iba, hindi naiintindihan siguro. Pero kumbaga, ito yung way namin ng pagpapasalamat sa Lord. Yes. Kasi, kumbaga, binalik lang namin yung... Ay, hindi naman sa amin yun. Pinayaram, lahat naman ng bagay sa atin, alam naman natin yun na pinayaram lang po talaga sa atin ng Panginoon. Hindi natin madadala yan kung saan tayo, sa hukay. Yung pera natin. Because habang nabubuhay po tayo, gumawa tayo ng mabuti sa kapwa. Pumulong po tayo. Maaari sa mga nangangailangan. Oo. Tsaka, nung time din naman po kasi na yun, hindi rin namin alam. Wala kaming idea kung anong gagawin ng Lord sa printing. Pero nagulat po kami. Binuksan naman po niya talaga.
ang langit para sa amin. Hindi po niya yun hindi kami pinagsarahan talaga ng blessing. Naramdaman namin yun sa Lord. Yes. Yun. Next. Tapos yung sabi nga din gusto rin po namin ibigay sa inyo yung Matthew chapter 21 verse 22, yung ang lahat ng mga bagay na inyong hingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Ayun, yung dun sa testimony namin sa printing, naniwala kami na yung hihingiin namin by faith, imposible. Kahit konting araw na lang, malapit na dumating, naniwala kami. Hindi. Gagawin ng Lord yan by faith. At nag-antay. Kahit wala kaming alam, idea kung darating nga. Pero kasi isa po sa nakakatulong talaga is yung may faith ka sa Lord. Diba? Yun nga po ang sinasabi natin na huwag kang negatibo ba? Oo. By faith, alam natin na may gagawin ng Lord. Kaya naniwala kami noon. Kasi yung faith mo lang naman yung pananampalataya mo lang naman Yung panalangin mo. Kasi iba po yung naniniwala sa may trust ka sa Lord, may faith ka sa Lord. Yes, naniniwala ka na ang Diyos nandiyan, siya ang provider. Ang tanong, paano kapag wala ka ng bigas? Diba? Oh Lord, ayan na po, wala na akong bigas. Kaya lang, nag-aalangan ka. Nagdadalawang isip ka kasi yung faith mo, gumigaywang na. Diba? Pagkatapos mo mag-pray, darating kaya yun? Oo. Darating kaya? Baka magutom yung mga anak ko. Natakot ka na. Kami po sa totoo lang, nung unang-unang inaano namin to, pinapractice po talaga namin. wala kaming kakainin ng lunch. Hindi, may gagawin ng Lord. May gagawin ng Lord, nantay lunch. Kung iisipin mo, imposible. Oo, pero meron. Kahit binabanggit na namin, alam ko, sa isip niyo, sasabihin yun. Imposible. Ganun ba yun? Pero hindi totoo po nangyari yun. Kahit kami na po nagsasabi sa inyo. Totoo pong nangyari yun. Malahat po ng bagay, may mga himalang ginagawa ang Panginoon sa atin. Minsan, di lang po natin napapansin. Sabihin na natin, yung pagising natin sa maga. Diba? Himala na ng Panginoon yun. Kaya po yung mga negatibo, alisin niyo po yan. Sabi nga ni Job, makipagkilala ka sa Kanya, at ikaw ay magiging mapayapa, ano pat ang mabuti idarating sa'yo. Totoo po yun. Totoo po yun. At ang Diyos ay gusto po kayong bigyan ng masaganang buhay. Hindi nagbibigay ng paghihirap ang Lord. Yes. Huwag po natin sabihin na ang Lord binibigyan tayo ng mahirap na pagsubok or what. Hindi po yun ganon. Hindi po yun ganon. Kung hindi man po baka napipigilan yung blessing kasi meron kang dapat matutunan. Depende po yan sa pangyayari. Pangyayari, 'di ba? 'Di ba tama? Kasi yung dati natin ganun Yung may nangyayari sa atin. Try natin baguhin. Ito na po yung pagkakataon na ibig sabihin po yung pagbago. Paglapit sa Panginoon. Baka minsan wala na po tayong time sa Lord para humingi ng tawad at magpalinis ng ating mga puso. Sa makatwid po sabihin ko po yung pananambahan. Yan. Baka yun lang po ang isa sa mga kulang. Tsaka magpasakop ka sa Lord. Sa ating puso. Bawat isa sa atin. Tapos, kasi yan lahat kailangan magpasakop ka sa Lord. Pati nga yung pera, pinagpe-pray din naman po yan. Yung, saan po dadalhin to? Kayo na po ang bahala. Yung biyaya, halimbawa po kayo po ang masunod. Yung blessing na to, dumating sa atin. Paano mo gagastusin yun? Ako po talaga noon dinagsa talaga kami ng biyaya. Pero saan ko po ba ginamit yun? Sa bisyo. Yan, kasi wala pa ako sa Panginoon po yun. Kaya ako nagawa yun. Yun po, yung panahon na nalugi na rin po. Sa mga nagbe-business po, ganun. Kasi talaga may lugi, may ano. Pero hindi po ako naniniwala na. Hindi naman nasabi yan kasi meron din tayong tinestimony na yung nag po siya, nag-drive siya. Sabi ko, ako nasa prayer, ako nagpe-prayer fasting ako sa church. Lahat, ginagawa ko. Tapos nagtatanong ako sa Lord, sabi ko, Lord,
bakit ganun pa rin yung buhay namin? Yung printing namin hindi umaangat. May mali po ba ako nagawa? May mali po ba? So, hindi ko alam na may ginagawa. May ginagawa Yun, siyang meron pa. kababalaghan. Ayun. So, hindi namin alam. Ako tuloy lang. Prayer lang. Tapos, nagulat ako na yung pala. So, ang reason po ng Lord doon, May kulang tignan mo pa. tignan mo. Nung time na yun, pede na akong mag-question sa Lord doon, pero hindi ko ginawa na, May ginawa bakit pa rin. ganito Lord? Ganito pa rin, May naglilingkod kami ginawa sa'yo. pa rin. Pero hindi yun. Ang sinasabi ko lang sa Lord, tulungan mo ko Lord. Gusto kong mahanap yung sagot. Bakit ganito pa rin yung printing namin? Yung pala, ayaw ng Lord masayang. Yung sabi nga doon sa unang rules, na pwede kasing baka pag binigay niya sa'yo yung blessing, pwedeng masayang. Yun yung ginawa niya sa buhay namin nung time na yun. Paparating Diba? lahat naman tayo. Sasayangin ng Satan yung mga blessing na ipinapasok sa amin. Kaya, parang inano niya sa akin na Pinigil mo. na anak, mag-pray ka lang, magtiyaga ka lang. Yun nga yung sabi ni Pastor, mag-antay ka. Kasi sabi nga sa Ecclesiastes 3:11, He made everything's beautiful in its time, di ba? Gagawin niyang maganda sa tamang oras, sa tamang panahon. So, nung ginawa niya yon, kalmado ko. Sabi ko, okay, Lord. Umiyak ako, syempre. Ito ba naman, magkaroon ka na, di ba, for the second time around, makakita ka ng ganun. So, Pero, ginawa pa rin ng Lord na ikalma yung sarili ko. At sabi ko, Lord, kaya hindi mo binibigay. Nagpasalamat pa nga ako sa kanya. Kasi sabi ko, Lord, salamat kasi kaya mo pala hindi binigay kasi nga may purpose ka. Masasayang yung blessing. Ngayon, nung tumigil siya, ibinigay niya na ang lahat sa Lord, nawala yung vision niya. Zoom! Dire-diretso na. Share ko lang dito, papasalamat ako sa partner ko na hindi niya ako tuluyang pinabayaan din. Inilapit niya pa rin po ako at eto na po ang naging resulta sa akin. Oo, yun sa mga lahat naman po na Nilapit niya ako sa nakakapanood. Panginoon. Mm-mm. Wala imposible po talaga sa Sa pananalangin. Sa mga nandyan na mag-asawa. Yes. Na nakakaranas ng mayroong asawang may May nagda-drugs, may bisyo. Bisyo. Ayun, may bisyo pala. Lahat may bisyo. Hindi, para at least alam niya. Hindi. Mga bisyo na hindi Hindi kaaya-aya. Hindi nyo na gustong mga bisyo. Gaya ng sugal. Yan. Pag pray niyo po, Yung pakikinggan kayo ng Lord. Waldas. Ang mga pray nyo lang. Walang imposible. Yung iba sinasabi, hindi ako pinakikinggan. Ako din po nung mga time na yun, hindi ako agad pinakinggan hindi agad ako dininig ng Lord. May time siya. Yun. Sa huling namin sa inyo, advice, yun, yung mga testimony rin namin, baka magamit nyo din siya sa inyong buhay sa ngayon, lalo na yung magpa-partner, yung mag-aasawa, yung na makatulong siya. So, iiwan namin siya sa inyo na yung D1 na to, Life of Abundance is gusto ng Diyos na lahat tayo ay mabigyan ng masaganang buhay. Yan yung gusto niya mangyari sa buhay natin. Yes. Ngayon, yung isip natin na mga negatibo na pumipigil sa inyo na tanggapin na ang Lord ang magbibigay ng magandang buhay sa inyo, alisin niyo yun. Alisin niyo yun. Tapos, na sumang-ayon kayo. Sumang-ayon kayo na buksan ng Lord yung puso nyo, buksan mo yung buhay mo pala, at i-receive mo ang Lord sa buhay mo. Kaya mo kumilos na Tsaka ilagay mo sa isip, sa puso mo, idiretso mo sa puso mo, na ang Lord ang nag-iisa na magpo-provide ng needs mo, kung ano man ang kalagayan mo ngayon, sa buhay, at sa mga susunod na araw, at yung kinalalagyan nyo ng asawa mo, ng nanay mo, ng kapatid mo. sama nyo sa bahay. Sama nyo sa Mga buhay. mahal nyo sa buhay. Sabi nga siya yung magpapasagana ng buhay. Tsaka, alam niyo yung kapayapaan at kasaganahan, marireceive niyo yun. Totoo po yun, na magtyaga kayo yung time, yung lahat,
yung faith. Oras lang. Diba? Yung Matthew 21 verse 22, tsaka yung Job 22 to 20, chapter 22 to 22 verse 21. I-ano nyo po yan. Isulat nyo, or i-ano nyo, tapos search nyo po sa Bible. Tapos i-search nyo rin sa puso nyo kung bakit yun yung ibinigay ng pastor namin na verse, tsaka binigay namin verse. Kasi by faith lang naman po tayo lumalaban eh. Diba? By faith, susubukin din tayo ng pananampalataya natin. So, sana po sa day 1 may natutunan kayo at alam namin na sa everyday life nyo, magagamit na to. Magagamit na to. Maraming. Yes. Tapos, pray tayo. For day 1. Sige. Yes, Lord. Yes, Panginoon, in Jesus' name. Yes, Lord. We worship you, God. We worship you, God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, maraming salamat sa umagang ito, sa day 1 ng aming 21 days challenge, Panginoon. Lord, salamat din, Panginoon, na ikaw ang pinapupurihan namin sa pagsasalita namin. Wala kami, Lord, kinukuha na kahit na anong papuri, kundi ikaw ang itinataas namin. Ang pangalan mo ang itinataas namin, Panginoon. Lord, ano man yung karumihan, Panginoon, na nakikita mo sa amin at sa mga Lord na sumasabay sa aming prayer, Panginoon, linisin mo kami. Sinadya man o hindi, Panginoon, na kasalanan, ay linisin mo kami upang maging karapat-dapat kami sa iyong paanan in Jesus' name. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na ang paghingi namin ng tawad sa iyo ay ang pagtanggap mo sa amin, Panginoon, ng buong puso in Jesus' name. Lord, tinatanggap ka namin bilang tagapagligtas. Tinatanggap ka namin, Panginoon, bilang tagapagbigay na sa amin ng masaganang buhay. Lord, tinatanggap ka namin provider ng buhay namin. Tinatanggap ka namin na ikaw ang magbibigay ng kagilagilalas na mga pangyayari, na mga bagay, na miracle na mararanasan namin, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, na pinararanas mo sa bawat isa sa amin ang mga bagay na ito upang itestimony sa mga taong nanonood. Lord, salamat na pinaranas mo sa aming mag-asawa yung buhay na ito upang maibigay aral sa mga taong nanonood. Lord, salamat na kami ay ginamit mo upang may makapanood at makakita at makarinig, Panginoon, ng mga bagay na kaya mong gawin, Jesus name. Panginoon, maraming mangyayari na imposible sa paningin ng tao, sa paningin namin, pero sa iyo posibleng mangyari. Na isi-challenge lang namin yung faith namin sa iyo, Panginoon. At alam namin, Lord, na nandyan ka. At alam namin nakikinig ka. At alam namin, Lord, na lahat ng panalangin namin ay mangyayari sa iyong kalooban at hindi sa aming kalooban. Panginoon, yung kalooban mo ang mangyari. Kung meron ka mga bagay na hindi mo kalooban sa aming prayer, alisin mo ito, Panginoon. Kung alam mo, Lord, na makakasama ito, tinatanggap namin ng buong puso, Panginoon, ang iyong pagtanggal. Kung ito'y kaloob mo, tinatanggap din namin ng buong puso, Panginoon. Lord, pinapanalangin namin ng mga frontliner, Panginoon, na nasa oras na ito ay halos hindi na makauwi dahil ang mga nurses, mga naka-duty doctors, Panginoon, ang mga frontliner na sundalo, yung mga pulis, lahat ng mga nasa palengke, nasa groceries, na cashier, nasa frontliner, Lord, lahat. Lord, ikaw nawa, Panginoon, na maglubog sa kanila sa iyong banal na dugo, sa iyong precious blood of Jesus, upang maging kagalingan, Panginoon, ng iyong banal na dugo sa kanila at proteksyonan ng kanilang immune system, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, lahat ng ginagawa ng mga frontliner ay may reward sa iyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na sa darating na panahon, lahat ng kanilang ginagawang kabutihan ay aanihin nila, Panginoon. Lord, maraming salamat sa mga doctors, nurse at mga frontliner na pinadala mo, Panginoon, sa mga bayan namin. Pati ang mga namumuno ay bigyan ng wisdom. Panginoon, salamat sa mga tulong din na dumarating na para sa amin, Panginoon, at sa buong Pilipinas, Panginoon. Pinalulubog namin ito sa iyong banal na dugo. Pinagpipray namin ang buong mundo, Panginoon, na ang COVID-19 ay matapos na, Panginoon. Na yung life of abundance, Panginoon,
na pinanghahawakan namin na promise ko, Panginoon, na nasa Biblia, na lahat yan, Panginoon, ay mangyayari sa amin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa Day 1 challenge na ito, Panginoon, sa Day 1 na pagpapalang ito, Panginoon, yung binigyan sa aming wisdom and knowledge, Panginoon, na gagamitin namin upang patuloy kami, Lord, na sumamba, manampalataya, ng gusto sa iyo, Panginoon. Lord, sa oras na ito, ikaw ang itinataas namin. Lord, ikaw ang pinagpupurihan namin. Ikaw ang lahat, Panginoon. Ikaw ang lahat, in Jesus' name. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo namin pinabalik ang papuri, salamat at pagmamahal. In Jesus' name, God. In Jesus' name, Lord. Amen. Thank you, Lord. Thank you po sa lahat ng nanood at nawa maging pagpapala din po sa inyo ang lahat ng aming share sa vlog na to. At kita-kita po tayo sa day 2, day 3 hanggang day 21. Maraming salamat. God bless everyone. Don't forget po to subscribe and like our YouTube channel. Maraming salamat. And kung may time din po kayo, kung gusto niyo siyang i-share sa mga friends niyo, i-share nyo din po siya by Facebook or by Messenger or kung anong gusto nyo. Maraming salamat po and God bless you all.